Sa yate muna nag-stay si Caroline dahil hindi natuloy ang flight niya. Kailangan niyang uminom ng sleeping pills para makatulog siya at nagpa-music pa pero talagang hindi niya makuha ang tulog niya. Habang agad namang kinontak ni Bingo ang taong magbibigay sa kanya ng matang kailangan niya na sa mismong malapit sa kinaroroonan ni Caroline. Ingat na ingat ang binata dahil dala-dala niya ang 200,000 na pambayad niya. Dahil hindi naman makatulog si Caroline ay lumabas siya sa salas ng yate kaya napansin niyang may nakatayong lalaki dahil naghihintay din si Bingo na siya ang nakita ng dalaga kaya agad-agad siyang bumalik sa loob. Unang dumating ang isang lalaki, nilapitan pa si Bingo para maghiram ng lighter pero giniit niyang hindi siya nagyoyosi na sinabihan siya ng lalaki na delikado sa lugar na yun lalo na kapag mag-isa lang niya na hindi niya alam na katransak ni Bingo ang kasama niya na giniit ng binata na may hinihintay lang siya sabay nilayuan na niya ang lalaki. Pinuntahan naman ni Bettina si Edward sa mismong office niya. Giniit ng dalaga na hindi sinasagot ni Edward ang mga tawag niya kaya pinuntahan na niya ito sabay sinabing iniisip pa rin niya ang sinabi ni Caroline na paghahalikan nila ni Liv. Sinabihan siya ng binata na gamitin niya ang utak niya dahil sa timbre ng boses ni Bettina ay mas pinapaniwalaan niya si Caroline kesa sa kanya na magiging future husband niya. Agad namang sinuyo ni Bettina ang binata, sabay sinabi niyang pinipilit ng papa niya na mag-apologize si Caroline sa kanilang pamilya. Natuwa naman si Edward dahil ang bilin ng mama niya ay kailangan nilang i-hold ang wedding hanggat hindi humihingi ng sorry si Caroline kaya wala nang nagawa pa si Bettina. Habang hindi naman alam ni Bingo na andoon din ang kaibigan niya kasama ng mga kidnapper dahil hinire siyang driver nila pero sinama nila sa loob ng yate. Habang hinahanda ni Caroline ang wine ay napansin niyang may mga kaluskos sa labas ng yate kaya dahan-dahan siyang lumapit sa may main door para isara pero saktong nakapasok na ang mga kidnapper kaya naabutan na ang dalaga at pinarasa siyang sumama na tinutukan pa siya ng baril at dahil sa takot naman ng kaibigan ni Bingo ay nagtatatakbo siya palabas ng yate. Nanlaban si Caroline kaya narinig siya ni Bingo na naghihintay sa hindi kalayuan na saktong takot na takot ang kaibigan niya nang makita siya na halos hindi siya makapagsalita at pinipilit niya si Bingo na umalis na sila. Nang makakalas si Caroline sa mga kidnappers ay tumakbo siya palabas na saktong tumakbo din si Bingo papunta sa yate. Wala nang ibang choice ang dalaga kundi ang tumalon sa dagat para makaligtas siya at dahil naman takot na tumalon ang dalawang lalaki ay iniwan na nila ang dalaga na sakto namang nag-dive si Bingo para tulungan siya. Nang makaahon na sila ay sinubukang gisingin ni Bingo pero wala na siyang malay na nagawa pa niyang i-revive pero hindi talaga gumigising kaya naglakas loob siyang i-lips to lips si Caroline na ito ang nakatulong sa dalaga para magkamalay siya. Hinang-hina pa rin ang dalaga na hindi maimulat ang kanyang mga mata na sakto namang may tumutok na baril sa binata kaya pati siya ay nakuha ng mga kidnappers. Nang marinig naman ng binata na kailangan ng pera ang isa sa mga kidnappers dahil nasa ospital ang anak niya ay naisipan ni Bingo na ibigay na lang ang 200,000 na hawak niya para palayain sila. Pinatakas siya ng lalaking kumuha ng pera niya na pati si Caroline ay naitakas din niya at laking gulat ni Caroline nang magkamalay siya nang nasa tabi niya si Bingo na nagawa niyang magsisisigaw na nakidnap siya kaya narinig nila Lola Neneng na may babae sa kwarto ni Bingo na agad-agad tinakpan ng binata ang bunganga ni Caroline na saktong pumasok sila Lola Neneng kaya nakita nilang may kasama siyang dalaga. Sama-sama po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.